Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nakatayo si Yifan at ang ating bida ng harapan habang sabay nilang pinapagana ang kanilang mga kakayahan, parehong nakangiting may tiwala sa sarili. Tumingin si Yifan sa kanya at sinabing, gaya ng inaasahan mula sa aking karibal, kahanga-hanga nga ang tiwalang ito, subalit, ang mga pagpapahusay na ibinigay sa akin ng research group ay higit pa sa iyong may isip. Pagkatapos niyang magsalita, sumabog ang berdeng aura sa paligid ng kanyang katawan, at sa sumunod na sandali, nawala siya sa kanyang pwesto at lumitaw sa harap mismo ng ating bida upang sumalakay. Habang nagsisimula pa lamang ang labanan, tahimik na nagsimulang talakayin ni Professor Chen at ng iba pang mga mananaliksik ang magiging resulta. Tanong ng isa sa kanila, sino sa palagay ninyo ang mananalo? Sumagot naman ang isa pang mananaliksik ng walang pag-aalinlangan. Tiyak na si Yifan, nakasalamuha mo siya ng maraming beses ngayong linggo. Ang kanyang combat instincts ang pinakamakakatakot na nakita ko. Habang nag-uusap pa sila, biglang dumating si Instructor Liu mula sa likuran at mahinahong sinabi, masyadong maaga ang pagbibigay ng conclusion, kayong mga mananaliksik ay padalos-dalos. Nang makita siya roon, nagmukhang tunay na nagulat si Professor Chen bago ngumiti. Matandang Liu, bakit ka nandito? Ipinatong ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Sumagot si Instructor Liu habang nakatingin sa larangan ng digmaan, dalawang natatanging estudyante mula sa aking klase ang naglalaban, bilang kanilang guro, syempre kailangan kong manood. Nang marinig yun, inayos ni Professor Chen ang kanyang salamin na may ngiti at nagtanong, ano? Sa tingin pala ni Teacher Liu ay matatalo ni Fang Zhu si Yifan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, sumagot si Instructor Liu. Tama, habang nagsasalita siya, iniabot niya kay Professor Chen ang detalyadong ulat ni Fang Zhu, agad itong binasa ni Professor Chen bago sabihin, makakahatak nga si Fang Zhu ng maraming kalansay, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan siya ay isang mage na may marupok na katawan. Bukod dito, naunawaan ni Yifan ang isang napakalakas na kakayahang pang-displacement kahapon, baka mabigla kayo rito. Nang makita si Professor Chen na puno ng tiwala, kahit si Instructor Liu ay bahagyang nagulat, sa mismong sandaling yon, sa wakas ay dumating ang pag-atake ni Yifan sa ating bida, bahagya lamang na itawid ni Fang Yu yun, umatras ng ilang hakbang habang iniisip na napakataas ng lakas ni Yifan sa malapitan, kung nais niyang manalo, kailangan niyang panatilihin ang layo sa pagitan nila. Subalit, bago pa man makalikha ng sapat na espasyo ang ating bida, agad na pinaganya ni Yifan ang kanyang Demon Hunting Arrow skill at naglunsad ng panibagong pag-atake habang sumisigaw, huwag mong isipin na ligtas ka sa paglayo lang. Nang makita ang pag-ataking bumabagtas patungo sa kanya, agad na pumasok sa paninindigang panglaban ang ating bida at nagsimulang tumawag ng mga kalansay ng paisa-isa. Sa kasamaang palad, wala sa mga kalansay ang makayanan ang mga pag-atake ni Yifan, bawat isa ay nawasak halos pagkapanganak pa lamang. Habang patuloy na umaatake, mahinahong naisip ni Yifan na kailangan niyang putulin ang ritmo ni Fang Yu sa pagtawag ng mga kalansay bago ito lumala. Pinagmamasdan ang kanyang mga tinawag na nawawala ng isa-isa, agad na napagtanto ng ating bida ang problema. Naputol na ang kanyang ritmo sa pagtawag, kasabay nito, isa na namang mapanirang pag-atake ang halos tumama sa kanya. Matapos itong iwasan, hindi niya napigil ang isipin kung gaano yun kaswerte. Nang hindi nag-aksaya ng panahon, muling nagsimulang tumawag ng mga kalansay si Fang Yu, ngunit sa bawat paglitaw ng isang kalansay, agad itong nawasak ng mga pag-atake ni Yifan bago pa man ito makasurvive ng isang buong segundo. Habang pinagmamasdan ang gayong matinding labanang nagaganap sa harap nila, hindi napigilan ni Professor Chen na purihin sila. Ang bagong henerasyon ay tunay na kahanga-hanga sa pagganap ni Fang Yu ngayong araw, kahit matalo man siya kay Yifan, aprobado ko ang kanyang pagpili sa seed list. Nang marinig yun, bahagyang ngumiti si Instructor Liu at sinabi, matandang Chen, huwag kang masyadong magdiwang. Kahit habang nagsasalita siya, hindi niya napigil ang isipin na si Fang Yu ay masyadong kalmado at may karanasan. Tumanggi siyang maniwala na ang binata ay walang anumang nakatagong alas. Samantala, nagpatuloy ang labanan ng walang tigil, patuloy na tumatawag ng mga kalansay ang ating bida, habang walang kahirap-hirap na winawasak ni Yifan ang lahat ng mga ito sa isang hampas bawat pagkakataon, pinagmamasdan ang kanyang buong hukbo na nawawala ng ganun kadali. Unti-unting nakita ang pawis sa mukha ni Fang Zhu. Matapos maingat na obserbahan ang sitwasyon,
Sa wakas ay inamin niya sa kanyang sarili na hindi na siya maaaring magpigil pa. Sa sumunod na sandali, itinaas niya ang dalawa niyang kamay sa hangin at pinalabas ang kanyang buong lakas, tumatawag ng mga kalansay sa hindi kapani-pani walang bilis. Nang makita ang napakaraming kalansay na patuloy na lumilitaw, nanlaki ang mga mata ni Professor Chen at ng bawat mananaliksik na naruroon sa lubos na hindi paniniwala. 30 kalansay, sigaw ni Professor Chen sa pagkagulat, agad namang idinagdag ng mananaliksik na nakatayo sa tabi niya. Ilang araw pa lamang ang nakalipas nang magising ang batang ito, paano niya na-upgrade ng ganito kalaki ang kanyang kakayahan, kahit si Ye Fan ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat matapos masaksihan ang kakayahan ni Fang Zhou. Sa halip na magpanik, nasasabik siyang ngumiti at sinabi, "Hindi masama, sa ganitong kakayahan ka lamang karapat-dapat na maging karibal ko." Nang marinig ang mga salitang yon, tahimik na ipinikit ng ating bida ang kanyang mga kamao. Kahit napapaligiran si Ye Fan ng 12 ng mga kalansay, nanatili siyang hindi kapani-pani walang kalmado. Iyon lamang ay sapat na para makumbinsi si Fang Zhou na tiyak na may nakatago pang ibang plano si Ye Fan. Bago pa man siya makapag-isip pa, muling nagsimulang pumutol si Ye Fan ng mga kalansay ng paisa-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kalansay na natamba ay agad na pinalitan ng panibagong tinawag ni Fang Zhou. Pinagmamasdan ng walang katapusang siklong ito, tahimik na hinatulan ni Ye Fan na sa wakas ay sapat na ang layo sa pagitan nila. Nang hindi bumabagal, nagpatuloy siya sa pagsira ng mga kalansay ng paisa-isa. Nang makita si Ye Fan na papalapit ng papalapit sa tagumpay, hindi na napigilan ni Professor Chen ang kanyang pananabik. Tapos na, ang isang mage na lumalaban sa malapitan ay hindi kailanman makakayanan ang mga pag-atake ni Ye Fan. Si Instructor Liu naman ay nagmukhang mas nagulat kaysa kaninuman, sa mismong sandaling yun. Habang humahakbang si Ye Fan sa loob ng abot ng pag-atake kay Fang Zhou, biglang ngumiti ang ating bida, "Nahulog ka sa bitag." Pagkapalabas ng mga salitang yun mula sa kanyang bibig, sumugod si Ye Fan para sa panghuling atake. Ngunit sa mismong sandali na malapit nang tumama ang kanyang pag-atake, pinaganya ni Fang Zhou ang kanyang Bone Shield skill. Ang pag-atake ay lubusang naharang, at ang lakas na inilabas ng kalasag ay napakalakas kaya tinaboy nito si Ye Fan paatras. Pinalipad siya sa hangin, habang itinatapon palayo, tulala si Ye Fan at sumigaw, "Anong kakayahan nito?" Nang makita ang kakayahang yon, kahit si Instructor Liu ay hindi na maitago ang kanyang pagkagulat. Ito ang bagong kasanayan ng Necromancer. Pagkasabi niya nito, tulala rin si Professor Chen at bulalas, siya mismo ang nakaisip ng bagong kasanayan. Imposible yan. Samantala, mahina ang tiningnan ni Fang Zhou si Ye Fan at sinabi, "Pasensya na, mas malakas ka kaysa sa naisip ko, kaya kinailangan kong gumamit ng mga taktika." Nang marinig ang mga salitang yun, hindi nakaimik si Ye Fan, tulala ring nakatitig si Professor Chen sa larangan ng digmaan sa lubos na hindi paniniwala bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Bago pa makapagpatuloy si Professor Chen, agad siyang pinutol ni Instructor Liu at sinabi na may walang magawang ngiti, ang batang ito, napakarumi ng kanyang mga taktika. Sa wakas ay naunawaan ni Professor Chen kung ano ang nangyari at bulalas. Gumamit pala siya ng optical camouflage cloth para magkaila sa gitna ng mga kalansay. Napalibutan ng hindi mabilang na magkakamukhang kalansay, hindi matukoy ni Ye Fan ang tunay na katawan ni Fang Zhou, gaano man niya ito pagsikapan. Napakagat sa kanyang ngipin sa pagkabigo, sumigaw siya, "Sira, hindi ko talaga mahanap kung nasaan ang tunay na katawan ni Fang Zhou." "Fang Zhou, lumabas ka." Matapos sumigaw ng mga salitang yon, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga kalansay ng paisa-isa. Gayunpaman, habang lumalaban siya, mabilis niyang natanto na kung magpapatuloy ito, malaon ay mauubos din siya hanggang sa mamatay. Ang tanging magagamit ko na lang ay ang galaw na yun. Sa sandaling nagdesisyon siya, pinaganya ni Ye Fan ang isa pang kakayahan, isang nakakatakot na pagsabog ng lakas ang pumalibot sa kanya, na naging dahilan upang ang bawat kalansay sa malapit ay gumuho ng paisa-isa kahit hindi niya sila hinahawakan. Nasaksihan ang eksenang yun, nanlaki ang mga mata ni Instructor Liu sa hindi paniniwala. Paano ito nangyari? Natutunan niya ang kasanayang yun sa antas na ito. Agad na tumango si Professor Chen at nagpaliwanag, "Tama yan, bagamat napakatagal ng cooldown nito, taglay nito ang napakataas na burst damage at hindi ka panipani walang kakayahang umatras." Kasabay nito, tahimik na nawala si Fang Zhou sa gitna ng mga gumuguhong kalansay. Nang mapansin ni Ye Fan ang paggalaw, lumiwanag ang kanyang mga mata.
Yun ang isa. Nang hindi binigyan ng pagkakataon si Fang Zhu na makatakas pa, agad na pinaganya ni Yifan ang kanyang kakayahan at sumugod ng buong bilis habang sumisigaw, "Fang Zhu, tanggapin mo ang aking pag-atake."